Simtu ananim botuwi. Part 1 di u ambo. Ako si April, isang tipikal na rebelde. Ang mga magulang ko, laging abala. Kaya naman, lumaki akong palaban. Sa eskwelahan, ako ang kilabot ng mga kaklase ko. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Hanggang sa dumating si Lay. Si Lay ay isang tomboy. Mula sa unang araw na nakita ko siya, alam ko na agad kung ano ang gagawin ko. Kahit hindi ko siya kilala, may kung anong bagay sa kanya na nakaakit sa akin para ipahamak siya. Sa tingin ko, magiging madali lang iyon. Pero hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari. Isang mainit na araw, naglalakad ako papasok sa classroom namin. Naroon si Lay, nakaupo sa dulo ng silid, tahimik na nagbabasa. Hindi siya kagaya ng ibang tomboy na kilala ko. May kakaibang aura siya na hindi ko maipaliwanag. Sa mga mata niya, makikita ang tapang, pero may kasamang lambing. Napansin ko rin ang mga guhit na tattoo sa kanyang braso, simbolo ng mga bagay na pinagdaanan niya. Nagplano ako. Sisimulan ko ang plano sa isang simpleng pang-aasar. Hinintay ko ang tamang pagkakataon at nang dumating ang oras ng recess, lumapit ako sa kanya. "Uy, Lay, paano ba maging tomboy?" Tanong ko, sabay tawa ng malakas. Akala ko magagalit siya, pero ngumiti lang siya sa akin. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, patuloy kong inaasar si Lay. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagagalit. Sa halip, nadagdagan pa ang interes ko sa kanya. Sa bawat ngiti niya, sa bawat pilit niyang pag-intindi, nararamdaman kong parang may nababago sa akin. Hindi ko pa maipaliwanag noon, pero parang may gumuguhit sa puso ko. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, nakita ko si Lay na nakatambay sa parke. May hawak siyang gitara at tila may tinutugtog. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko, kunwari wala akong interes. "Nagpa-practice lang," sagot niya. Hindi man lang nagulat sa presensya ko. "Gusto mo bang matuto?" Napakunot ang noo ko. "Bakit mo ako tuturuan?" Ngumiti siya, isang ngiting tila puno ng misteryo. "Dahil alam kong kung may magandang puso ka, kahit pa hindi mo pa ito nakikita." Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Pero sa kabila ng mga plano kong ipahamak siya, naramdaman kong may kung anong bagay na nagtutulak sa akin palapit sa kanya. Sa isang iglap, naupo ako sa tabi niya at nakinig sa kanyang musika. Habang tinuturuan niya akong maggitara, naramdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Sa bawat nota, sa bawat kwento niya, may kung anong bagay na bumubuo sa puso ko. Ang galit na nararamdaman ko dati ay tila napalitan ng kung ano. Isang bagay na mas magaan, mas maganda. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong hindi ko pa rin maalis ang plano kong ipahamak siya. Sa kabila ng nararamdaman kong pagnanasa, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko. Hanggang isang araw, nang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad kami pauwi, may biglang humarang sa amin. Isang grupo ng mga lalaking mukhang hindi maganda ang balak. "Uy, tomboy, mukhang may kasama kang prinsesa," sabi ng isa sa kanila, sabay tingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong protektahan si Lay. At doon ko natutunan ang pinakamahalagang leksyon. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang ipahamak si Lay. Sa halip, ang nararamdaman ko ay ang hindi inaasahan. Ang pagnanasa na protektahan siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang bumalot sa akin. Hindi ko kayang ipahamak si Lay. Hindi ko kayang saktan ng taong unti-unting bumabago sa buhay ko. Sa pagkikita namin ni Lay sa unang pagkakataon, hindi ko akalain na magiging bahagi siya ng buhay ko. Sa totoo lang, gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi siya belong sa mundo namin, na hindi siya dapat makisalamuha sa mga tulad ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, unti-unti siyang nakapasok sa puso ko.
At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Simula nang mangyari iyon, hindi na ako mapakali. Si Lay ay laging nandyan, sa eskwelahan, sa kanto ng aming barangay, at kahit sa mga event na dinadaluhan ko. Parang nakadikit siya sa akin, hindi ko man gusto. Pero may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman tuwing nakikita ko siya. Parang may kiliti sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing sa eskwelahan, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng kalsada, tila may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong huminto. Lay, tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, nagulat sa paglapit ko. April, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Nakakunot noo. Wala lang, gusto ko lang makipag-usap. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon. Siguro dahil sa matagal ko nang iniisip na makipagkaibigan sa kanya. Pero natatakot akong hindi niya ako pakinggan. Nagulat ako nang ngumiti siya. Sige, ano bang gusto mong pag-usapan? Tanong niya. At doon nagsimula ang isang usapang hindi ko inaasahan. Habang nag-uusap kami, napatunayan kong hindi pala siya tulad ng iniisip ko. Hindi siya masungit o mataray, kundi pala kaibigan. May mga kwento siya sa buhay na hindi ko inaasahan, mga kwentong puno ng pag-asa at pangarap. Na-realize ko rin na pareho kaming may mga hinanakit sa buhay. Mga bagay na hindi namin maipaliwanag sa iba. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang galit ko sa kanya. Parang ang hirap na hindi siya kaibiganin. Nagulat ako sa sarili ko, sa mga nararamdaman ko. Pero hindi ko pinahalata iyon kay Lay. Ayokong malaman niyang may nakikita akong maganda sa pagkatao niya. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas na kaming nag-uusap ni Lay. Minsan, sabay pa kaming umuuwi galing sa eskwelahan. Naging komportable ako sa presensya niya at parang may kapayapaan sa tuwing kasama ko siya. Isang hapon, habang naglalakad kami pauwi, bigla siyang huminto. April, alam mo ba kung bakit kita laging sinasamahan? Tanong niya. Seryoso ang mukha. Ha, hindi! Sagot ko, biglang kinabahan. Ano kaya ang sasabihin niya? Dahil gusto kitang makilala. Noon pa man, gusto ko nang malaman kung sino ka talaga. Hindi lang dahil sa mga naririnig kong kwento tungkol sa'yo, kundi dahil sa nakikita ko sa'yo. Sabi niya, tinitigan ako. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko inasahan ang sasabihin niya. Lay, sorry sa mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Sabi ko, na hindi ko inaasahan mula sa sarili ko. Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng pag-unawa. Okay lang, April, naiintindihan ko. Alam kong hindi madali para sa'yo ang lahat ng ito, pero andito lang ako. Hindi kita iiwan. Doon ko naramdaman ang kakaibang init sa puso ko. Hindi ko alam kung ano yon, pero alam kong may nagbago sa akin. Hindi ko man aminin, pero alam kong nahuhulog na ako kay Lay. Nagsimula akong mag-isip kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko. Tila ba ang lahat ng galit at poot na nararamdaman ko noon ay napalitan ng pagkagusto at paghanga. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nararamdaman ko. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aking kwarto, bigla kong naisip si Lay. Ang mga ngiti niya, ang mga mata niyang puno ng kasiguraduhan. Bigla akong nakaramdam ng takot. Takot na baka hindi niya ako maramdaman tulad ng nararamdaman ko para sa kanya. Nagpasya akong magsulat ng liham para kay Lay. Isang liham na puno ng mga nararamdaman ko, mga saloobin ko, na hindi ko masabi sa kanya ng harapan. Sinulat ko ang lahat ng nasa puso ko, mga bagay na hindi ko kayang aminin kahit sa sarili ko. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsusulat ko, biglang bumukas ang bintana sa kwarto ko at isang malamig na hangin ang pumasok. Bigla kong narinig ang mga boses ng mga kaibigan ko na nag-uusap sa labas ng bahay. Si April
Hindi ko akalain magiging close sila ni Lay. Ano kaya ang meron sa kanila? Tanong ng isa. Baka naman may gusto siya kay Lay. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Sagot ng isa pa. Na tila ba nagbibiro? Bigla akong nakaramdam ng kaba. Paano kung malaman nila? Paano kung malaman ni Lay ang nararamdaman ko na hindi ko pa handang ipaalam sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang takot at kaba. Pero alam kong isang araw, kakailanganin kong aminin ang lahat ng ito. Sa kanya, sa mga kaibigan ko, at higit sa lahat, sa sarili ko. Sa dulo ng liham na isinulat ko para kay Lay, isang tanong ang iniwan ko para sa kanya. Lay, paano mo ako nagustuhan kahit alam mong may galit ako sa iyo noon? Mula nang umalis si Lay sa party noong gabing iyon, hindi maalis sa isip ko ang huling tingin na ibinigay niya sa akin. Isang halong pagkalito at sakit. Hindi ko alam kung bakit, pero may kirot sa dibdib ko tuwing naaalala ko iyon. Parang may mali, isang bagay na dapat kong itama, pero hindi ko pa lubos na nauunawaan kung paano o bakit. Isang linggo na ang lumipas mula sa insidenteng iyon. Sa kabila ng aking pag-iwas at pagtatago, minsan ay nasusulyapan ko siya sa eskwela, sa cafeteria, sa pasilyo o kahit sa parking lot. Hindi ko alam kung sinasadya niya akong hanapin o nagkakataon lang. Pero sa tuwing magtatama ang aming mga mata, may kakaibang sensasyon na gumuguhit sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Ako si April, palaban, matapang, at hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon. Pero sa kanya, sa tomboy na iyon, parang natutunaw ang mga pader na itinayo ko. Isang hapon, naglakad-lakad ako sa parke. Paborito ko ang lugar na ito lalo na kapag kailangan kong mag-isip. Ang mga puno, ang hangin, ang katahimikan, lahat ay tila bumabati sa akin, nagbibigay ng kalma sa magulong isip ko. Sa isang bangko malapit sa lawa, napansin kong may nakaupo. Si Lay. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit o umiwas. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, nakita ko na ang sarili kong papalapit sa kanya. Lay, bungad ko. Pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Pwede ba kitang makausap? Tumingala siya. Tila nagulat sa aking presensya. Ngunit hindi ko rin maiwasang mapansin ang pagbabalik ng liwanag sa kanyang mga mata. Tumango siya, isang simpleng galaw, pero sapat na para sa akin. Alam ko, medyo magulo ang lahat at alam ko, kasalanan ko ang karamihan. Simula ko, hindi sigurado kung paano ko sasabihin ang lahat ng nasa isip ko. Sinubukan kong ipahamak ka noon dahil iniisip ko na, basta. Mali lang talaga ako. Tahimik lang siya, hinihintay ang susunod kong sasabihin. Ang tahimik na pagtanggap niya ay tila nagsisilbing hudyat para sa akin na magpatuloy. Pero Lay, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero para bang nahulog ako sa'yo. Pag-amin ko, ang mga salitang matagal kong ikinulong sa puso ko ay sa wakas lumaya na rin. Hindi ko alam kung paano at bakit, pero totoo ito. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag, ngunit may halong pag-aalinlangan pa rin. April, simula niya, hindi ko inasahan na maririnig ko sa iyo yan. Pero, paano kung sabihin kong hindi lang ikaw ang nahulog? Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain na pareho pala kami ng nararamdaman. Ang saya at takot ay nagsasalimbayan sa puso ko. Naguguluhan, ngunit sa parehong oras, para bang may liwanag sa dulo ng madilim na tunnel na aking binabagtas. Nagsimula tayong magkalaban, pero sa likod ng lahat ng gulo at away, nakita ko ang totoong ikaw. At gusto ko yon, April. Dugtong niya, ang tinig niya ay puno ng sinseridad. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang lalaking hindi ko kilala ang biglang lumapit sa amin, mukhang may dalang balita. Lay,
Kailangan kang pumunta sa ospital ngayon, sabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Si lolo mo, inatake sa puso. Agad na tumayo si Lay, ang pag-aalala ay agad bumalot sa kanyang mukha. April, kailangan kong umalis, sabi niya. Nagmamadaling umalis kasama ang lalaki. Naiwan akong nakatayo sa parke, naguguluhan, at hindi alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero alam kong kailangan kong sumama kay Lay. Kailangan ko siyang suportahan sa oras ng krisis. Hindi ko alam kung bakit, pero may puwersang nagtutulak sa akin na hindi siya pabayaan. Habang nagmamaneho ako patungo sa ospital, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng magulo at masalimuot na mga pangyayari, ang puso ko ay tila ba may direksyon na ngayon. Paano kung ang lahat ng ito ay simula ng isang bagay na mas malalim pa? Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan? Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Lay sa waiting area. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Agad akong lumapit. Hindi ko na iniisip kung tama ba ang ginagawa ko. Lay, nandito ako, sabi ko. Hawak ang kanyang kamay. Tumango siya. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang pag-aalala. Salamat sa pagpunta, April. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero natutuwa akong nandito ka. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang mga pagkakamali ko, ang mga galit at pag-aalinlangan, lahat ay tila ba naglalaho. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari, alam kong may pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, may isang tanong na gumugulo sa akin. Paano kung ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa amin? Paano kung may mas malalim pang dahilan ang lahat ng nangyayari? Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong kailangan kong malaman. Handa na akong harapin ang anumang darating kasama si Lay. Ngunit ano nga ba ang susunod na mangyayari? Ang tanong na yon, ang siyang magiging gabay ko sa susunod na hakbang. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero unti-unti, ang galit ko kay Lay ay napalitan ng kakaibang damdamin. Parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin, palapit sa kanya, sa kabila ng lahat ng ginawa ko para ipahamak siya. Ano bang nangyayari sa akin? Nagsimula ang lahat isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa eskwela. Nakita ko si Lay na nakaupo sa gilid ng kalsada, tila may iniintay. Nag-aalangan akong lapitan siya, pero hindi ko rin maiwasan. Sa huli, napagpasyahan kong magpakita. Lay, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking pag-aalala sa ilalim ng malamig na tono. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na tila may sinasabi. Wala lang. Naisip ko lang na magpahinga muna sandali. Ang dami kasing iniisip. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, alam kong may mas malalim pa siyang nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang tumindi ang kagustuhan kong malaman ang lahat ng kanyang iniisip. Gusto mo bang maglakad-lakad muna? Alok ko? Hindi sigurado kung tama bang gawin yon. Tumango siya at sabay kaming naglakad. Tahimik na pinagmamasdan ng bawat hakbang. Hindi ko alam kung bakit, pero sa mga sandaling iyon, parang may kakaibang kapayapaan akong nadarama. Parang wala ng kwenta ang lahat ng plano kong ipahamak siya. April, alam mo bang may mga tao talaga na hindi mo inaasahan pero darating sa buhay mo na magpapabago ng lahat? Tanong niya. Kaswal na tila tanong lang tungkol sa panahon. Napatigil ako. Napaisip, ano ba ang ibig niyang sabihin? Pero bago pa man ako makasagot, nagpatuloy siya. Ikaw, April, alam kong hindi mo gusto ang mga katulad ko, pero salamat sa pagkakaibigan mo, hindi ko inaasahan iyon. May kung anong init na dumaloy sa puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sinarado ko ang pinto sa kanya noon. Pero ngayon, ay tila binubuksan niya ito para sa akin.
Hindi ko alam kung ano ang isasagot kaya't nanatili na lang akong tahimik. Habang patuloy kaming naglalakad, nakita ko ang isang grupo ng mga estudyante na tila may masamang balak. Kilala ko sila. Sila ang madalas kong kasama sa mga plano kong ipahamak si Lay. Agad kong naramdaman ang kaba. Alam kong hindi maganda ang balak nila. Lay, umalis na tayo rito. Sabi ko, hinila siya palayo. Pero huli na. Nakapaligid na ang grupo sa amin at isa-isang naglabas ng mga pang-asar na salita. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dati, kasama ako sa mga ganitong eksena. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. April, huwag kang mangialam. Ito lang ang nararapat sa kanya. Sabi ng isa, sabay tawa. Humigpit ang hawak ko kay Lay. Hindi na tama ito. Tama na. Nagulat sila sa sinabi ko. Ako rin ay nagulat sa sarili ko. Pero hindi na nagdalawang isip ang grupo. Agad na sinaktan si Lay. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag, hindi umiyak, hindi sumigaw. Nakatingin siya sa akin, tila may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Sa isang iglap, bumigay ang damdamin ko. Hindi ko na kayang panoorin siyang masaktan. Tumigil kayo! Sigaw ko, sabay tulak sa isa sa kanila. Nagulantang sila sa ginawa ko at isa-isa silang nagsialisan. Iniwan kaming mag-isa. Hingal na hingal ako, pero hindi ko alintana. Agad kong nilapitan si Lay, tinulungan siyang tumayo. Okay ka lang ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, kahit may pilat na sa kanyang pisngi. Salamat, April. Iba ka na ngayon? Sa sandaling yon, parang may kung anong pader ang bumagsak sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero alam kong may pagbabago. May kung anong umusbong sa puso ko, hindi lamang awa, kundi sa tingin ko ay pag-ibig. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng mabuti, may narinig kaming boses mula sa likod. April, hindi mo ba sinabi sa kanila ang tungkol sa plano mo? Napatigil ako. Lumingon kami pareho ni Lay at doon ay nakita ko si Lian, isa sa mga kaibigan ko. Nakangisi siya. Tila may alam na hindi dapat malaman ni Lay. Ano ang plano? Tanong ni Lay, hindi naiintindihan ang nangyayari. Nagsimula akong magpaliwanag, ngunit huli na. Alam kong narinig na ni Lay ang lahat. Sa sandaling iyon, nawalan ako ng salita. Tumakbo si Lay, iniwan akong naguguluhan. Habang si Lian ay tumatakbo palayo, dala ang lihim na hindi ko na maitatago. Sa pagtakbo niya, alam kong may nasira. Pero alam ko rin na may pagkakataon akong ayusin ito. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Ang tanong, paano ko ba siya muling mapapaniwala? Sa bawat hakbang ko patungo sa eskwelahan, naramdaman ko ang bigat ng aking konsensya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang plano kong ipahamak si Lay ay tila isang bagay na hindi ko na kayang gawin. Gayunman, hindi ko rin kayang umatras. Parang isang laro ng apoy. Alam kong masakit, pero nakakaakit. Si Lay ay nasa tapat ng kantina, nakaupo sa bench, at nakatingin sa isang notebook na laging daladala niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng eksenang iyon ay parang sumalamin sa isang bagay na matagal ko nang pinipilit itago. Hindi ko na siya tinitingnan bilang tomboy na dapat kong ipahiya. Siya na ngayon ang taong hindi ko maintindihan, ang taong nagbigay sa akin ng dahilan para magtanong kung sino ba talaga ako. Lumapit ako sa kanya, dala ang peking ng ngiti na nilinang ko sa mga nakaraang araw. Para akong isang artista na nagtatago ng sarili para sa isang papel na hindi ko na alam kung ginagampanan ko pa. Uy, Lay! Tawag ko sabay upo sa tabi niya. Hindi niya ako agad pinansin. Nakatingin pa rin siya sa notebook. Tila malalim ang iniisip. April, anong kailangan mo? Tanong niya, diretso at walang halong emosyon. Para bang alam niyang may balak ako, pero hindi siya takot? Sa halip, parang hinahamon niya ako. Wala naman.
Gusto ko lang makipag-hangout? Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang tono ng kaswalidad. Ano ba yung sinusulat mo? Parang seryoso ka masyado. Tumigil siya sa pagsusulat at ibinaba ang paningin sa notebook. Mga plano ko sa buhay, sagot niya. Kaswal, pero may lalim. Minsan kailangan mong ilagay sa papel para hindi mawala. Tumawa ako, pero hindi dahil sa nakakatawa ang sinabi niya. Tumawa ako dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang bigat ng mga salitang binitiwan niya. Ako ba? May plano sa buhay. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko bukas. Pero siya, heto siya, diretso ang tingin sa hinaharap. Kahit pa maraming taong tulad ko, ang tila ang layunin ay sirain siya. Ang lalim mo, Lay, biro ko. Akala ko tumboy lang ang drama mo. Napansin ko ang pagliwanag ng mga mata niya. Hindi ko alam kung paano, pero parang may natrigger ako sa loob niya. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumawa siya, pero hindi iyon galit. Isang tawa na punong-puno ng kumpiyansa. Kung iyan ang tingin mo, bahala ka. Pero hindi mo ako kilala, April. Hindi pa. Ang sinabi niya ay parang isang hamon. Bigla kong naramdaman ang init ng mga pisngi ko. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o dahil sa galit. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko tuwing kausap ko siya. Ang plano ko sa kanya, ang pagpapahiya sa kanya sa harap ng buong klase, ay parang lumalabo sa isip ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa bawat minuto, nararamdaman kong mas lalo akong nalulubog sa kung sino siya. Hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng pagiging simple niya, may isang bagay tungkol kay Lay na humahawak sa akin. Para siyang magnet na hindi ko kayang labanan. At iyon ang kinatatakutan ko. Ang posibilidad na baka hindi ko na kayang ituloy ang plano. Pero hindi ko pwedeng basta-basta sumuko. Kaya naman, inisip ko ang susunod kong hakbang. Sa linggong ito, may programa ang klase namin. Isang talent show. Alam kong magpe-perform si Lay. Isang kantang siya mismo ang nagsulat. Ang plano ko, ipakita sa lahat na hindi siya kasing galing ng iniisip nila. Pinaghandaan ko ito. May hawak akong recording device na magpe-play ng pangit na version ng kanta niya na sinadya kong i-edit para tunog katawa-tawa. Habang nag-uusap kami, naisip ko kung paano ko sisimulan ang plano. Lay, excited ka ba sa talent show? Tanong ko, pilit na tumatawa. Alam mo, sigurado akong magugustuhan ng lahat ng kanta mo. Pero baka kabahan ka, ha? Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, ngumiti siya. Hindi naman ako gumagawa ng kanta para magustuhan ng lahat. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Napaisip ako, ang sagot niya ay parang isang suntok sa akin. Ako ba gumagawa ng mga bagay para sa sarili ko? O para sa kasiyahan ng ibang tao? Hindi ko alam. Pero hindi ko pwedeng magpatalo. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang kahinaan ko. Dumating ang araw ng talent show. Nasa backstage ako, hawak ang recording device. Parang mabigat ang mga daliri ko. Pero pinilit kong iset up ang lahat. Kapag tumugtog si Lay, agad kong ipe-play ang na-edit na version ng kanta. Tiyak na mapapahiya siya. At iyon ang magiging highlight ng araw ko. Nagsimula na ang programa. Isa-isa nang nagtanghal ang mga kaklase namin. Hanggang sa tawagin si Lay. Tumayo siya sa gitna ng stage, hawak ang gitara, at ngumiti sa madla. Nang magsimula siyang kumanta, naramdaman ko ang kakaibang init sa dibdib ko. Ang tinig niya ay parang dumiretso sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi iyon ang mahalaga. Kailangan kong ituloy ang plano. Hinawakan ko ang recording device, handa nang ipiplay ang pangit na version ng kanta niya. Ngunit bago ko pa magawa, bigla akong natigil. Ang mga mata ni Lay, nakatingin siya sa akin mula sa stage, diretso. Parang alam niya ang lahat ng iniisip ko. At doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko inaasahan.
Hindi ko siya kayang ipahamak, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa hiya, pero dahil alam kong nahulog na ako sa kanya. Mabilis kong isinara ang recording device. Hindi ko alam kung ano ang gagawin pagkatapos nito, pero sigurado akong may isang bagay na mali. Hindi sa kanya, kundi sa akin. Ngunit bago pa ako makapag-isip, lumapit ang isa sa mga kaibigan ko. Kinuha ang device at ipiplay ito sa harap ng lahat. Ang twist? Hindi iyon ang pangit na version ng kanta ni Lay. Sa halip, isa yung recording ng pagtawag ko sa kaibigan ko habang sinasabi ang plano ko laban kay Lay. At sa harap ng lahat, narinig nila ang boses ko, ang totoong boses ko, habang sinasabi, kung paano ko gustong ipahiya ang taong na ngayon, ay alam kong mahal ko na. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lay pagkatapos nito. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa party, kung saan hindi ko matagalan ang tingin ni Lay na tila lumulusot sa pagkatao ko, mas naging determinado ako sa plano ko. Hindi ko alam kung dahil sa inis, sa hiya o sa takot na unti-unti ko siyang naiintindihan. Pero ang alam ko lang, hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi pwedeng magkagusto ako sa isang tomboy, sa isang tulad niya. Kaya gumawa ako ng mas radikal na hakbang. Nagpasya akong ilabas ang usapan tungkol kay Lay sa buong campus. Hindi ko alam kung bakit ganoon akong galit sa kanya. Siguro dahil hindi niya ako hinahayaan na makawala sa presensya niya. Lagi siyang nandyan. Lagi akong naiirita sa kanyang katahimikan. Lagi akong naiipit ng kanyang mga tanong na tila gustong sirain ang pader ng pagkatao ko. Kaya noong lunch break, habang nakatambay kami ng mga kaibigan ko sa kantin, sinimulan kong magkwento. Alam niyo ba? Sabi ko habang nilalaro ang straw ng iced tea ko. Yung tomboy na Lay, may crush daw sa isang babae dito sa campus. Tumigil sa pagkain ang mga kaibigan ko. Napatingin sila sa akin. Ang iba curious, ang iba naman amused. Talaga? Sino daw? Tanong ni Mika, ang pinakachismosa sa grupo. Nagkibit balikat ako, pinipilit na magmukhang casual. Pero ang totoo, ang plano ko ay unti-unting i-build up ang kwento. Ewan. Pero ang sabi ng iba, medyo obsessed na nga raw siya. Lagi daw sumusunod. Palaging nakatingin. Napatawa si Jenny. Grabe naman, stalker levels na ba? Oo nga, parang creepy, dagdag ni Mika. Alam kong mali ito. Alam kong hindi tama ang ginagawa ko. Pero sa mga oras na yon, parang may bumubulong sa akin na tama lang na gawin ko ito. Parang gusto kong ipakita na hindi siya perpekto. Na hindi siya dapat hangaan ng mga tao. At higit sa lahat, gusto kong tanggalin ang nararamdaman kong kakaibang paghila sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may tumayo mula sa kabilang mesa. Si Lay. Hindi ko alam na nandiyan pala siya. Nakaupo siya doon, mag-isa, tahimik, pero halata sa mukha niya ang galit. Hindi siya nagsalita agad, pero ang tingin niya sa akin ay parang isang matalim na kutsilyo. Tumayo siya, kinuha ang tray niya, at dahan-dahan na lumapit. Tumigil ang pag-uusap namin. Lahat ng tao sa kantin napatingin na rin. Nasa harapan ko na siya bago pa ako makapag-react. April, sabi niya, mababa ang boses, pero puno ng emosyon. Pwede ba kitang makausap? Napatingin ako sa mga kaibigan ko. Ang iba sa kanila ay napangisi, ang iba naman ay halatang naiilang. Pero pilit akong nagpakita ng tapang. Tumayo ako, hindi dahil gusto ko, kundi dahil naisip kong kailangan kong magpanggap na hindi ako natatakot. Sure, sagot ko, sabay ang angiti na may halong yabang. Lumakad kami palabas ng kantin. Tahimik lang si Lay, pero bawat hakbang niya ay may bigat. Kung hindi ko lang siya kilala, iisipin kong susuntukin niya ako. Pero hindi siya ganon. Alam ko iyon. Mas mabuti pa nga kung suntukin niya na lang ako, kaysa sa mga tingin niyang parang sinasapian ako ng guilt. Pagdating namin sa likod ng building,
Tumigil siya at humarap sa akin. Anong problema mo sa akin? Tanong niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Napatawa ako, pilit na binabaliwala ang kaba ko. Wala naman, bakit? Ang sensitive mo naman. April, ulit niya, mas seryoso. Alam kong ikaw ang nagkakalat ng mga kwento tungkol sa akin. Napanganga ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman iyon, pero hindi ko rin pwedeng aminin. Kaya tumawa ulit ako. Mas malakas, mas sarcastic. Wow, ang feeling mo naman. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin ng diretso. Tila iniintindi ang lahat ng nangyayari sa loob ng utak ko. Nakakainis. Hindi ko alam kung bakit parang alam niya ang mga bagay na hindi ko sinasabi. Ayaw mo sa akin, April. Alam ko yon, sabi niya. Mas malamig na ngayon ang boses niya. Pero hindi mo kailangang sirain ako para lang masabi mong tama ka. Napatingin ako sa kanya, nagulat sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang dating ng mga salita niya. Parang may tumama sa puso ko, pero sabay din akong nagalit. Ang kapal ng mukha mo, sagot ko. Mas mataas na ang boses. Ikaw nga, ang dami mong ginagawa para pansinin ka ng mga tao. Tapos ngayon, ikaw pa ang magmamalinis? Hindi siya sumagot. Imbis na magalit, ngumiti siya. Isang ngiti na tila puno ng lungkot at pag-intindi. April, sabi niya, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Pero sana, huwag mong gawing libangan ng saktan ang mga taong wala namang ginagawa sa'yo. At bago pa ako makapagsalita, tumalikod siya at iniwan ako doon. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit. Galit? Hiya? Takot? Pagkalito? Hindi ko maipaliwanag. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko siya kaya. Hindi ko kaya ang presensya niya, ang mga salita niya, ang mga tingin niya. At doon, unti-unti kong naisip na baka hindi siya ang problema, baka ako. Ngunit bago pa magtagal ang pag-iisip ko, biglang may tumakbo mula sa likod ng building. Si Mika. April! Sigaw niya, hingal na hingal. May nangyari. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Anong nangyari? Si Lay, sabi niya. Nag-away sila ng isang lalaki sa parking lot. May nangyari. Hindi siya sumasagot. Biglang nanigas ang buong katawan ko. Tumakbo ako, hindi alam kung bakit. Pero ang sigurado ko lang, hindi ko pwedeng hayaan na may mangyari sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko pwedeng mawala si Lay. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Pero ang alam ko lang, si Lay ang naging sentro ng buhay ko sa mga nakaraang linggo. Ang plano ko ay simpleng ipahamak siya. Siraan siya sa buong eskwela. Gawing miserable ang araw-araw niya. At sa huli ay patunayan sa lahat na hindi siya perpekto. Na hindi siya ang cool na tomboy na iniidolo ng marami. Pero sa halip na magtagumpay sa layunin ko, parang ako ang unti-unting nawawala sa sarili. Nagsimula ang araw na iyon ng parang karaniwan. Maaga akong pumasok sa classroom, handang ipagpatuloy ang plano ko. Nakita ko si Lay sa likod ng klase, abala sa pagtutupi ng papel para sa isa na namang origami na palagi niyang ginagawa kapag walang masyadong tao. Napansin kong walang ibang nakaupo sa paligid niya, hindi dahil sa iniiwasan siya, kundi dahil siya mismo ang piniling mapag-isa. Hoy, Lay, tawag ko. Pilit na binababa ang tono ng boses ko para magmukhang kasywal. Lumingon siya sa akin. At gaya ng dati, may pilyo siyang nangiti. Na tila sinasabing alam na niya kung ano ang binabalak ko. Ano na naman, April? May bago ka bang pakulo para sa araw na to? Tanong niya, sabay balik sa pagtutupi ng papel. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na sagutin siya ng sarcastic remark, napatingin lang ako sa mga kamay niya. Ang swabe ng bawat galaw ng daliri niya, parang may sariling mundo ang mga ito, na hindi ko maintindihan, hindi ko namalayang
Napalapit ako sa kanya ng husto hanggang sa halos magkatabi na kami. Ano yan? Tanong ko, sabay turo sa papel. Origami crane, sagot niya. Hindi man lang tumingin sa akin. Alam mo ba, sabi nila, kapag nakatupi ka ng 1,000 ganito, pwede kang humiling ng kahit ano? Napakunot ang noo ko. Naniniwala ka ba dyan? Ngumiti siya, pero ngayon ay mukhang seryoso. Hindi naman, pero minsan, maganda rin ang may pinanghahawakan kahit na hindi mo sigurado kung totoo. May kung anong tumusok sa dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may naiwan siyang tanong sa isip ko. Ano nga ba ang pinanghahawakan ko? Ang galit ko sa kanya? Ang plano kong ipahamak siya? O ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam tuwing nasa paligid ko siya? April, biglang bulong niya at napansin kong mas lumapit siya ng bahagya. Alam ko ang ginagawa mo. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Anong ginagawa ko? Ang plano mo, ang gusto mong mangyari sa akin. Hindi siya tumingin sa akin habang sinasabi ito, pero ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Hindi naman ako tanga. Alam kong may dahilan kung bakit bigla kang naging malapit sa akin. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Naisip ko na baka ito na ang katapusan ng lahat, ang pagkabunyag ng lihim ko. Pero ang nakakagulat, hindi siya galit. Sa halip, may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Gusto mo ba akong masaktan? Tanong niya, pero hindi ito tunog akusasyon. Tunog ito ng isang taong naghahanap ng sagot. Hindi. Sagot ko. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Kung ganon, bakit mo ginagawa? Hindi ko alam kung paano, pero sa unang pagkakataon, parang hindi ko kayang magsinungaling. Ewan, sabi ko, halos pabulong. Siguro, kasi naiinggit ako sa'yo? Napatingin siya sa akin, tila nagulat. Naiinggit? Sa akin? Tumango ako, pilit na ikinukubli ang kaba ko. Sa kung paano ka, Lay. Sa kung paano kang tinatanggap ng lahat, kahit na iba ka. Sa kung paano mo kayang maging totoo sa sarili mo, kahit na alam mong huhusgahan ka ng mga tao. Tahimik siya, pero alam kong iniisip niya ang mga sinabi ko. Akala ko tapos na ang usapan, pero bigla siyang tumayo, hawak ang origami crane na natapos niya. Iniabot niya ito sa akin at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Kung naiinggit ka sa akin, bakit hindi mo subukang maging totoo rin sa sarili mo? Sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Parang may bumagsak na bomba sa loob ko. Isang bagay na nagpagising sa lahat ng tanong na matagal ko nang iniiwasan. Pero bago pa ako makapag-isip ng sagot, bigla siyang nangumiti ng pilyo. Babalik ako mamaya, maghintay ka lang dito, sabi niya, at naglakad palabas ng classroom. Akala ko doon na matatapos ang lahat, pero habang nag-iisa ko, may napansin akong papel na naiwan sa mesa niya. Kinuha ko ito at napansin kong may nakasulat na pangalan. Hindi pangalan namin, pero pamilyar. Ang pangalan ni Trisha. Si Trisha ang dating kaibigan ni Lay na bigla niyang iniwasan noong nakaraang taon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumubulong sa akin na tingnan ng papel. Binuksan ko ito at halos mapanganga ako sa nabasa ko. Trisha, mahal kita, pero hindi ko kayang sabihin sa'yo. Halos mahulog ang papel sa mga kamay ko. Paano nangyari ito? Mahal ni Lay, ang dating kaibigan niya? Biglang nagkaroon ng ibang kulay ang lahat ng sinabi niya kanina. Ang pagiging totoo sa sarili. Ang tanong niya kung bakit hindi ko subukang gawin iyon. Pero ang mas nakakagulat, bakit naiwan ito sa mesa? Sinadya ba niya? Alam ba niyang makikita ko ito? At bago pa ako makapag-isip ng maayos, narinig ko ang pamilyar na boses sa likuran ko. April, ano yang hawak mo? Napalingon ako, at si Lay ang nakatayo sa pinto, nakatingin sa papel sa mga kamay ko. Ang nangiti sa mukha niya ay nawala.
napalitan ng isang seryosong ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko na sa puntong iyon, wala nang atrasan. Ano ang gagawin ko? Ang araw na iyon ay hindi ko makakalimutan. Hapon pa lang, abala na ang buong barangay sa pag-ayos para sa pista. Sa kabila ng ingay ng banda, kalansing ng mga pinggan, at tawanan ng mga tao, ang isip ko ay parang sirang plaka. Paulit-ulit na bumabalik sa huling usapan namin ni Lay. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. Ano ba kasi itong nararamdaman ko? Galit? Hiya? O baka naman? Hindi ko na tuloy alam. Mukhang may iniisip ka na naman. Bungad ni Trina, ang kababata ko, habang nag-aayos kami ng mga dekorasyon sa plaza. Ikaw ba yung tipo ng tao na malalalim ang hugot kahit pista? Pinilit kong ngumiti. Hindi naman. Baka pagod lang. Napansin ko si Lay sa di kalayuan, nakikipagtulungan sa mga lalaki para buhatin ang malalaking mesa. Ang galing niyang makisalamuha. Parang lahat ng tao ay kampante sa presensya niya. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong, pero tila ba ang bawat galaw niya ay may kumpiyansa na hindi ko maipaliwanag. Para akong magnet na palaging nahahatak sa kanya. Kahit pa sabihing ayaw ko sa kanya, hangal, alam ko. Pero hindi ko maikakaila. Biglang sumingit si Trina sa harapan ko. Sinundan ang direksyon ng tingin ko. Uy, si Lay ba yan? Grabe ang sipag niya, no? Alam mo, crush siya ng pinsan kong si Marjorie. Napakunot noo ako. Si Marjorie? Yung taga-kabilang kanto? Tumango siya. Oo, sabi niya, ang bait daw ni Lay. Tipo niyang tao. Pero teka, bakit parang ang seryoso ng mukha mo? Naiinggit ka ba? Halos mabitawan ko ang hawak kong maahampak kong bandera. Ano? Siyempre hindi. Bakit naman ako maiinggit? Huwag kang magulo. Kasi parang ang tahimik mo tuwing nandyan siya. May pilyong ngiti sa labi ni Trina. Pero bago ko pa siya masagot, ay dumating si Lay. Napansin ko agad ang pawis sa kanyang noo, pero hindi iyon nakabawas sa pagiging maaliwalas ng kanyang mukha. April, pwede ka bang mag-volunteer mamaya? Tanong niya. Kulang kami ng tao para sa program. Sabi ni Ate Belen, baka pwede kang mag-MC. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi ng sarili ko na gusto siyang kontrahin. Bakit ako ang dami namang ibang tao diyan? Ngumiti si Lay. Pero may bahagyang hamon sa kanyang tono. Ikaw lang kasi ang may sapat na lakas ng loob para magsalita sa harapan ng maraming tao. Alam kong kaya mo. Ang sagot niya ay parang suntok sa akin. Alam niyang kaya ko, pero bakit parang ang dating sa akin ay sinisilip niya kung paano ko haharapin ang hamon. Hindi ko alam kung nagpapaligsahan kami o sinusuportahan niya ako. Sa huli, umuo na rin ako. Fine, pero ikaw ang maghahanda ng script, ha? Ngumiti si Lay, at parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa akin. Ayos, salamat. Dumating na ang gabi at unti-unting napuno ang plaza ng mga tao. Ang ilaw mula sa mga parol at bumbilya ay nagbigay ng masayang ambiance sa lugar. Kahit ang musika ng banda ay tila sumasalamin sa sigla ng bawat isa. Pero ako, kabado. Sa kabila ng matinding paghahanda, hindi ko alam kung bakit parang ang bigat ng dibdib ko. Nasa gilid lang si Lay, pinapanood akong maghanda. Nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Relax ka lang, magaling ka naman. Napabuntong hininga ako. Sinabi mo lang, yan kasi ikaw ang may pakana nito. Hindi. Sinabi ko kasi totoo. Tumalikod siya bago pa ako makapagsalita. Naiinis ako sa kanya, pero sa totoo lang, parang gusto ko rin ang atensyon niya. Nagsimula na ang programa at ginawa ko ang lahat para maging maayos ang pag-ho-host. Sa kabila ng kaba, masaya akong makita ang mga tao na tumatawa at sumasabay sa mga laro. Nakikita ko rin si Lay sa gilid ng entablado, nakangiti. Hindi ko alam kung bakit,
Pero parang ang mga tingin niya ay nagbibigay lakas sa akin. Sa kalagitnaan ng programa, nagkaroon ng biglaang aberya na wala ng kuryente. Nagkahalo-halo ang ingay ng mga tao at ang mga bata ay nagsimula ng magtakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kamay ni Lay sa braso ko. April, wag kang magpanic. Kaya nating ayusin to. Hindi ko alam kung bakit, pero ang presensya niya ay parang isang matibay na pader na sinandalan ko. Tumango ako. Kahit pa ang puso ko ay parang tumatalon sa kaba. Kasama ni Lay, sinubukan naming maghanap ng paraan para maibalik ang ilaw. Tumakbo kami patungo sa generator sa likod ng plaza. Ang hirap nito, sabi ko habang pinapawisan o na. Bakit ba ako pumayag sa lahat ng to? Ngumiti si Lay, pero seryoso ang kanyang tono. Kasi alam kong hindi ka susuko, kahit mahirap. Napatingin ako sa kanya. May kung anong bumalot sa akin, hindi lang kaba, kundi ang hindi maipaliwanag na damdamin. Pero bago pa ako makapagtanong sa sarili kung ano iyon, biglang gumana ang generator. Bumalik ang ilaw at muling nagkaroon ng sigla ang paligid. Tumawa si Lay at sa unang pagkakataon, tinawanan ko rin ang sitwasyon. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako at ang init ng kanyang palad ay tila nag-iwan ng marka sa akin. April, mahina niyang sabi. Salamat. Bago ko pa masabi ang sagot, bigla akong nakaramdam ng kakaibang tensyon. Sa gilid ng plaza, may grupo ng mga tao na tila nag-aaway. Ang sigawan nila ay unti-unting lumakas at bago pa kami makalapit, isang suntok ang tumama kay Lay. Bumagsak siya sa lupa at ang mga tao ay nagsimula ng magtipon. Nanginginig ako sa takot at galit. Sino ang gumawa nito? At bakit parang hindi ko kayang makita siyang nasasaktan? Lay! Sigaw ko habang lumalapit sa kanya. Pero bago pa ako makalapit, isang pamilyar na mukha ang tumambad sa akin. Si Marjorie, ang pinsan ni Trina, na may galit na tingin kay Lay. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya? Hindi mo ako pinansin. Sigaw ni Marjorie. Parang nagdilim ang paligid ko. Ano ang gagawin ko? At bakit parang ang sakit na nararamdaman ko ay higit pa sa galit? Sa nakalipas na mga linggo, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang ipahamak si Lay. Lahat ng galit, lahat ng pag-aakusa, lahat ng paninira na ginawa ko ay tila walang epekto sa kanya. Parang siya'y isang matibay na pader na hindi ko kayang gibain. Sa bawat pag-atake ko, mas lalo pa siyang nagiging mapagpatawad at matatag. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang bagay. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagsimula ang lahat noong isang gabi habang naglalakad ako pauwi mula sa isang party. Madilim ang paligid at ang mga ilaw sa kalye ay tila naglalaro ng taguan, nagsisindi at nawawala. Sa kabila ng pagod at pagkalasing, may isang bagay na pumipigil sa akin na umuwi. Parang may puwersa na humihila sa akin papunta sa isang direksyon. Hindi ko alam kung ano, pero nanatili akong naglalakad hanggang sa makita ko si Lay. Nakatayo siya sa gilid ng isang dating parke na madalas naming tambayan noong bata pa kami. Nakadamit siya ng casual, jacket, jeans, at sneakers. Nagtaka ko kung bakit siya naroon sa ganitong oras. Lumapit ako, hindi sigurado kung paano siya kakausapin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting hindi ko na matagal nang hindi nakikita. April? Bati niya. Tila wala siyang pakialam sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung bakit ako naroon. Ngunit sa halip na magalit o umalis, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa tabi niya. Walang usapan, walang galit. Tahimik lang kaming nakaupo. Pinagmamasdan ng mga bituin na tila kumikislap para sa amin.
Habang nakaupo kami, bumalik sa akin ang mga alaala ng kabataan namin. Kung paanong lagi kaming magkasamang nagtatampisaw sa ulan. Kung paanong lagi kaming nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang dami kong sinayang na pagkakataon para sa kung ano. Para sa galit na hindi ko naman talaga alam kung saan nanggaling. Alam mo, April, biglang sabi ni Lay habang nakatingin sa mga bituin. Hindi ko alam kung bakit mo ako gustong ipahamak, pero alam ko, hindi ikaw yan. Hindi ikaw ang tunay na April. Hindi ko alam kung paano siya nakakatiyak, pero sa mga sandaling yon, may kung anong kumirot sa puso ko. Parang may natumbok siyang sikreto na pilit kong itinatago kahit sa sarili ko. Sana mapatawad mo ako, sabi ko, hindi ko na napigilan ng sarili. Hindi ko alam kung saan galing ang tapang na iyon. Sana. Ngumiti lang si Lay. At sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na sumapo sa kamay ko. Hindi ko inasahan ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na parang may isang bahagi ng buhay ko na matagal nang nawawala at ngayon ay bumalik na. Pero bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na tunog ang pumukaw sa amin. Isang tunog ng sasakyan na mabilis na papalapit. Bago pa man namin napagtanto kung ano yon, isang van ang huminto sa harap namin. Bumukas ang pinto at may mga lalaking bumaba. Mukhang hindi maganda ang intensyon. April Lay, sabi ng isa sa kanila, may hawak na tila isang batuta. Sumama kayo sa amin. Hindi ko alam kung sino sila o kung ano ang motibo nila. Pero alam kong hindi kami ligtas. Naramdaman ko ang pagpisil ni Lay sa kamay ko, isang senyales na hindi kami dapat bumigay. Sa mga sandaling iyon, alam kong kailangan naming magtulungan. Hindi lang para sa aming kaligtasan, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Para sa pag-asa na muling bumuo ng pagkakaibigan o marahil ng isang bagay na mas malalim. At doon nagsimula ang isang panibagong yugto sa aming buhay. Isang yugto na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa at pagmamahal. Sa gitna ng takot, natagpuan ko ang sarili ko na hindi nagalit, kundi puno ng pagnanais na protektahan ang tao na minsang pilit kong inilayo sa akin. Ngunit sa isang iglap, isang bagay ang nagbago. Ang mga lalaki ay mukhang alam na ang bawat kilos namin. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng isang baril na nakatutok sa amin. At sa sandaling iyon, isang twist na hindi ko inaasahan ang dumating. Isang boses ang narinig ko mula sa likuran. Isang boses na kilala ko. April Lay, tumahimik na kayo. Boses ni Marco, ang kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit siya naroon o kung bakit kasama niya ang mga lalaking ito. Pero alam kong isang bagay ang sigurado. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At iyon ang kailangan kong malaman, kahit ano pa man ang mangyari. Nakatitig ako sa kisame ng kwarto ko. Pilit tinatanggal ang bigat ng konsensya mula sa dibdib ko. Ang plano ko na ipahamak si Lay ay halos natapos na. Ang bawat hakbang, ang bawat pagsisinungaling, ang bawat pagkukunwari ko, na gusto ko siyang maging kaibigan, lahat iyon ay naglalaro sa isip ko. Parang pelikula na hindi ko kayang ihinto. Pero bakit ganito? Bakit hindi ko magawang mangumiti sa tagumpay ng plano ko? Bakit parang may kulang? Isang linggo na ang nakaraan mula nang ipakalat ko ang tsismis tungkol kay Lay. Sinabi ko sa mga kaibigan ko sa eskwelahan na si Lay ay may lihim na karelasyon. Isang babae na mas matanda sa kanya. Sinigurado kong ang detalye ng kwento ay kapani-paniwala, sapat para magduda ang mga tao. Hindi ko alam kung paano ako nakakalusot. Magaling akong magsinungaling, oo. Pero sa tuwing ipinapakita ni Lay ang ngiti niyang puno ng tiwala sa akin, pakiramdam ko'y tinatamaan ako ng kidlat.
April, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong niya sa akin isang araw habang nagkakape kami sa paborito niyang tambayan. Pinilit kong nangumiti. Oo naman. Bakit mo na itanong? Parang ang bigat ng mga mata mo. Problema ba sa bahay? Lagi niyang iniisip na may kinalaman sa pamilya ko ang pag-aalala ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano niya nagawang mahalin ang sirang bahagi ng buhay ko. Palagi niyang sinasabi na kahit anong mangyari, nandito siya para sa akin. Pero paano kung malaman niya ang totoo? Paano kung malaman niyang ako ang sumira sa reputasyon niya? Nagpatuloy ang araw na iyon na parang normal lang. Pero sa loob ko, may nagsisigawan. Ang konsensya ko, ang galit ko sa sarili, ang pagkalito ko sa nararamdaman ko para sa kanya. Lahat iyon ay nagbabangayan sa isip ko. Sa huli, nagpasya kong harapin ang sitwasyon. Hindi ko na kaya ang bigat. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa tambayan, tumigil ako. Lay, may kailangan akong sabihin. Tumingin siya sa akin na may halong pag-aalala. Ano yun, April? Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang malamig na hangin sa pisngi ko, pero ang pawis sa likod ko ay tila apoy. Ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon kong aminin ang lahat. Pero sa halip na magsalita, tumingin lang ako sa kanya. At naramdaman ko ang kirot ng posibilidad na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya. Wala. Wag na lang, sabi ko. Sigurado ka ba? Mukhang seryoso ka kanina. Tumango ako, pilit ng ngumiti. Oo, seryoso, pero hindi naman mahalaga. Hindi ko alam kung bakit, pero hinawakan niya ang kamay ko. Kung may problema ka, April, nandito lang ako. Kahit ano pa yan. Ang init ng kamay niya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi puot, kundi isang bagay na mas malalim. Nang gabing iyon, hindi ko maikaila sa sarili ko. Mahal ko si Lay. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nararamdaman ko ito sa bawat tibok ng puso ko, sa bawat pagkakataong kasama ko siya. Ang taong sinubukan kong sirain ay siya palang magtatama ng lahat ng mali sa buhay ko. Kinabukasan, sa eskwelahan, nagbago ang lahat. Pagpasok ko sa classroom, ramdam ko ang tensyon. Parang lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Ang mga bulong, ang tahimik na pagtatawanan, ang mga sulyap. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. April, balita ko may bago kang kaibigan. Sabi ng isa kong kaklase, si Maggie, na palaging nauuna sa tsismis. Ano ang sinasabi mo? Tanong ko, pilit na kalmado. Huwag ka nang magkunwari, alam na namin lahat. Ikaw ang nagpakalat ng tsismis tungkol kay Lay. Diba? Pero ang totoo, ikaw ang may gusto sa kanya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Paano nila nalaman? Sino ang nagsabi? At bakit parang ang lahat ng baliktad? Hindi ko nagawang magsalita. Tumakbo ako palabas ng classroom, diretso sa isang tahimik na sulok ng campus. Habang nakaupo ako sa ilalim ng isang puno, dumating si Lay. Hindi ko alam kung paano niya ako natagpuan, pero parang lagi siyang may koneksyon sa akin. April, ano kang nangyayari? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Napatingin ako sa kanya at sa wakas, bumigay ang lahat ng damdamin ko. Lay, ako ang nagpakalat ng tsismis. Ako ang nanira sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero tumingin lang siya sa akin, tahimik. Sa halip na galit, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Awa. Bakit? Tanong niya. Mahina, pero puno ng kirot. Bakit mo ginawa yon? Huminga ako ng malalim. Pilit na nilalabanan ng luha. Dahil noong una, galit ako sa'yo. Galit ako sa kung paano ka tinanggap ng lahat. Habang ako, walang pumapansin. Pero ngayon, hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Lay, mahal kita. Napatigil siya, pero hindi siya nagsalita.
tumingin siya sa akin at sa isang iglap, umalis siya, iniwan akong nag-iisa. Ang mga hakbang niya, palayo ang naging pinakamalungkot na tunog na narinig ko. Sa pagkakataong iyon, alam ko na, hindi lang siya ang sinira ko rin ang sarili ko. At ang mas masakit, hindi ko alam kung maaayos ko pa ito. Nakatitig ako sa kisame ng aking kwarto, iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Sa una, ang plano ko ay simple lang. Ipahamak si Lay, ang tomboy na tila kinaiinisan ko sa school. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagkaroon ako ng personal na misyon na saktan siya. Siguro dahil sa takot sa hindi ko maipaliwanag na nararamdaman tuwing nakikita ko siyang masaya at kumpiyansa sa kanyang sarili. Ako? Ako ay nagtatago sa likod ng aking rebelding imahe. Nagtatago sa likod ng galit na hindi ko alam kung saan nagmumula. Ngunit sa bawat hakbang ko para ipahamak siya na siyang palihim kong ikinasisiya, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa aking nararamdaman. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula, pero sa isang iglap, nakita ko na lang ang sarili ko na nag-alala para sa kanya. Mula sa simpleng pang-aasar hanggang sa mga plano kong ipahiya siya sa harap ng lahat. Sa huli ay napapansin ko na ang kanyang mga ngiti, ang mga hakbang niya, at ang kanyang mga mata na punong-puno ng determinasyon. Isang araw, nagkasalubong kami sa hallway ng school. Hindi ko alam ang sasabihin, kaya't nagpatuloy na lang ako sa paglakad nang hindi siya pinapansin. Ngunit bigla siyang huminto at tinawag ang pangalan ko. April. Nagulat ako at tumigil. Nagulat ako sa sarili ko na hindi ko siya sinagot ng pabalang o nagpatuloy lang sa paglakad. Sa halip, bumaling ako sa kanya at nakita ko ang kanyang mga mata na tila may gustong ipahiwatig. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya, halatang kinakabahan. Nagdadalawang isip ako, pero napansin ko ang sarili kong tumatango. "Sige," sagot ko, pilit na iniingatan ng tono ng aking boses. Dinala niya ako sa isang tahimik na lugar sa likod ng school, sa ilalim ng malalaking puno. Nakakabingi ang katahimikan doon at narinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Umupo siya sa damuhan at sumunod ako. "April, alam ko na hindi tayo nagkakasundo, pero gusto ko lang malaman mo na hindi kita kailanman inisip na kaaway." Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi. "Bakit?" Tanong ko, hindi mapigilang umusbong ang pagkausisa. "Nakita ko kasi ang sarili ko sa'yo," sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Nakita ko ang sakit, ang galit, at ang takot na madalas kong maramdaman noon. Alam ko ang pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan, ng pag-iisa, sa kabila ng maraming tao sa paligid. Nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang init sa dibdib. Hindi ko alam kung paano makaka-react sa kanyang mga sinasabi. Parang unti-unting bumabagsak ang pader na itinayo ko sa pagitan namin. Nagpatuloy siya. "Gusto kong sabihin na kahit ano pa ang nangyari sa atin, nandito lang ako. Hindi kita kinamumuhian. Sa totoo lang, hinahangaan kita sa tapang mo." Napabuntong hininga ako at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kaluwagan. Para bang may bigat na nawala sa dibdib ko. "Lay?" Hindi ko alam ang sasabihin. Sagot ko, at sa totoo lang, iyon ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing kabaitan mula sa kanya. Ngunit bago ko pa man mahanap ang tamang mga salita, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Kinuha ko ito at tiningnan ang screen. Isang anonymous na mensahe ang pumasok. "Alam namin ang plano mo laban kay Lay. Ingat ka." Bigla akong kinabahan at ang pag-aalala sa sarili kong kaligtasan ay pumalit sa kaluwagan na naramdaman ko kanina. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito?
Paano nila nalaman ang tungkol sa plano ko kay Lay? At higit sa lahat, ano ang ibig nilang sabihin sa "ingat ka"? Hindi ko namalayan na namutla na pala ako at napansin yun ni Lay. "April, okay ka lang ba?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Tumango ako, pilit itinatago ang takot sa aking mga mata. "Oo, okay lang," sagot ko. Pero alam kong hindi ito totoo. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pangangailangan na protektahan si Lay mula sa kung sino man ang nagbabantay sa amin. Sa isang iglap, ang pagkamuhi ko sa kanya ay tuluyan ng naglaho at napalitan ito ng mas matatag na hangarin na alamin ang katotohanan sa likod ng banta sa aming dalawa. Ngunit ang tanong ay, paano ko sisimulan ito? At sino ang dapat kong pagkatiwalaan sa gitna ng lahat ng ito? Ito ang cliffhanger na bumabalot sa akin. At alam kong hindi ito basta-basta mawawala.